Nabalot ng lungkot ang bayan ng Kapalonga sa Camarines Norte matapos dumating doon ang mga labi ng mga biktima ng karambola sa Timonan, Quezon. May ulat on the spot si Isay Reyes. Isay? Rafi, puno ng hinagpis sa mga kaanak ng mga nasawi sa malagim na aksidente sa Timonan, Quezon noong Sabado. 12 sa mga nasawi ay taga Kapalonga, Camarines Norte. Ang 10 ay inuwi na sa Kapalongan o Kapalonga sa kanilang mga bahay, habang ang 2 naman ay inuwi na sa Mindoro. Binisita namin ang lamay ng municipal accountant at church lector na si Judeline Consuelo. Kasama niyang nasawi ang best friend na si Neriza Alto. Parehong excited umuwi ang 2. Hindi matanggap ng anak ni Judeline na si Johan ang sinapit ng ina dahil ilang araw daw bago ang aksidente. Napakasaya pa nito dahil tumanggap siya ng parangal sa Bacolod bilang top 3 na best accountant ng mga munisipalidad sa buong Pilipinas. Pauwi na nga sana siya noon kasama ang 5 pang kaopisina. Excited sa mga bitbit na kwento pero nagtaka sila nang tila biglang hindi na ito tumatawag sa kanila. Hindi na raw sana siya papayagang bumiyahe ng mga kaanak dahil sa sama ng panahon. Kaso lamang naglambing ito dahil mahigit 10 taon sa serbisyo, ngayon lang siya tatanggap ng award. Sabi ni Joanne, binuo raw niya ang kanyang mga pangarap bunsod ng paghanga niya sa ina. Kaya masakit sa kanya na mawala ng inspirasyon, ng kaibigan at ng ina. Si Mang Joven naman na asawa ni Neriza, masakit man, kakayanin niyang bumangon dahil alam niyang ito ang gusto ng asawa. Aksidente raw ang nangyari at walang dapat sisihin. Halos magkakalapit lang ang mga bahay dito ng mga nasawi, kaya't ang parte ng munisipalidad tila balot din ng lungkot. Patuloy naman ang pagdating ng mga nakikiramay sa mga pamilya. Kahapon, isang misang inialay sa mga nasawi na karamihan pala ay naglilingkod din sa simbahan. Rafi? Maraming salamat, Isay Reyes.